Mainit na balita. Namang mga congressman, nakakita naman sila ng oportunidad na mag-publicize for themselves. Ito naman, ang banat nila ay demanda rin natin yan. Pareho yan ng anak. The remarks made by this congressman are nonsense, kabalbalan, walang kabuluhan. Alam niyo po, a joke is a joke, is a joke, and is a joke. Anybody who considers that seriously is a fool. Attorney Panelo, natawa na lang sa naging reaksyon ng ilan sa mga kongresista sa naging pahayag ni dating Pangulong Duterte. Di umano'y biro nga lang ngunit binigyan ng ibang kahulugan ang mga mambabatas para lang mapag-usapan ayon sa abogado. Matatanda ang pabirong hirit ni dating Pangulong Duterte na para talagang makakuha ng pwesto ang kanyang mga kinakampanyang senador ay dapat mawala ng tuluyan ang mga kalaban nito. Tulad nga ng dati ay nasanay na ang publiko sa mga ganitong hirit ng dating Pangulo at hindi na dapat pabigyan ng iba pang kahulugan. Isa nga sa mga bumatikos dito ay ang mga kasapi ng Young Guns ng Kamara, particular na si Congressman Adjong na sinabi pa na dapat talagang tutukan ng NBI ang mga pahayag na ito ng dating Pangulo kagaya ng ginawa nila kay VP Inday Sara sa di umano'y pagbabanta nito sa Pangulo. Dagdag din ni Congressman Kungkun ng Zambales ay pareho lang di umano silang mag-ama at dapat makasuhan ng NBI patungkol sa mga ginawang pagbabanta nito. May resback naman ang dating Chief Legal Counsel ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Panelo. Sinabi nga niya na gumagawa na naman ng panibagong issue ang mga kongresista para lang mapag-usapan kahit na alam naman ng lahat na pawang biro lamang ito. Dagdag din niya na walang katuturan ang mga pinagsasabi ng mga ito at sino mang sumeryoso sa mga pahayag ay pawang mga hibang. Narito nga ang buong pahayag ni Attorney Panelo. Regarding dun sa naging pahayag nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung proclamation rally ng PDP laban. Tumawa ka ba nung ikay nandun? Napakinggan mo yung sinabi niya? Tumawa yung mga tao. I was there. At ikaw, tumawa ka? Oo. Ba't ka tumawa? For me, it was a joke. Oh, okay. Why? They took it seriously kasi. Gaya, kasi tinanong ko mga reporters, nagbigay na ako ng payag. Kasi naman, Teresa, I've been covering hindi pa tumatakbo pala siyang presidente. Ganun na talaga. Yan, estilo niya. And me, na taga Davao, knowing PRRD, ganun talaga ugali niya. So, kailangan, naiintindihan mo, kailan siya nagjo-joke at kailan siya seryoso, Teresa. For how many years namin siya kino-cover, alam mo kailan siya nagjo-joke at kailan siya serious sa mga statement niya. Ito namang mga congressman, nakakita naman sila ng oportunidad na mag-publicize for themselves. Kaya kita mo naman, ang banat nila ay demanda rin natin yan. Pareho yan ng anak. Like father, like daughter yan. Sapagkat kayat niya na magkamit ng krimen ng tao. Yung mga joke-jokes na yan. So, tinanong ko ng mga reporters, I had to, wala na akong ginawa, mag-issue ng statement Makakasar na naman sila sa sagot ko. Para ka pa rin tagapagsalita, Attorney Sal. So, alam mo sagot ko? Sabi ko, the remarks made by this congressman are nonsense, kabalbalan, walang kabuluhan. Alam niyo po kung bakit. Kasi, yung sinabi ni Presidente na kami nila, tayo na lang natin 15. Bombay kaya natin. You know, obviously, as you said, as everybody views it, is a joke. Yeah. A joke is a joke, is a joke, and is a joke. Anybody who considers that seriously is a fool. If not a stupid. Pinagpipilitan nyo. Alam mo, kung ako ang nasa kalaban, hindi ako magagalit. Matatawa ako, and at the same time, gagamitin ko against them. Sabihin ko, kita nyo naman. It only shows na kinikilala nila ang pagkamalakas ng lineup natin. Biro mo, i-eliminate pa tayo. Kasi hindi sila mananalo. Kung ako yun, yan ang, kaya sabi ko, sa statement ko, they should welcome that. Because wittingly or unwittingly, on the part of PRRD, that can be viewed as an acknowledgement that the candidates of the administration party
is strong and hard to beat. Yun ang magiging implikasyon nun. Kaya dapat dapat palakpak kayo. Ay, hindi ganun ang thinking nila. Hindi. Unfortunately. Ang problema, pag wala ka... I guess they're not convinced na strong sila. They're not yet convinced, Attorney Sal. Hindi. Ako naman, bakit ba malakas? Kasi yung tingin ko, tanggapin mo naman hindi, talagang strong eh. Bakit naman hindi magiging strong? Number one, yung mga tumatakbo sa kanila, incumbent senators or returning senators. Or dating mayor o incumbent mayor, ano pa, congressman, malalakas talaga, kilala. May name household recall. Name na eh. Ha? Household name yung iba sa kanila. Name recall na, may face recall pa. Ano pa? Lahat ng elemento ng pagpapanalo nasa kanila. Number 2, meron silang organisasyon. And they have the resources. Kasi dati na nga silang nandun eh. So, intact yun. Intact yun. Ang buong Pilipinas yung tatakbuhan mo. Ano pa? Ang pinakamalaga, pera. Meron na silang pera. Kasi yung mga dating naging senador, ako, malaki na naipon ng mga yan. At itong mga incumbent din, may mga pera na yan. Kaya talagang malakas. Kung kumpara mo naman dito sa tumatakbo, wala naman mga pera. Siguro, 3 lang siguro meron dyan. Inisa-isa mo na anong meron sila. Oo. But I don't understand why they are so insecure. Hindi, ako sa tingin ko, hindi insecurity yan eh. Nakakita na naman sila ng oportunidad na sila. Kasi nga, the ultimate goal is to destroy the Dutertes eh. So every opportunity they have, they will grab at it. Para sila mga bata, meron silang popsicle na naman. Ito, sarap naman ito. Babanatan naman natin sila. Kaya kayo naman mga nasa oposisyon, huwag nyo nang papatulan. Pinapatulan yung mga suka-suka eh. Wala yan. Kailangan. Punta kayo sa level ni Pastor Kibuloy. Lagi kampanya. Huwag nyo intindihin yun. Kasi Pastor very focused sa kanyang platform. Dapat ang estilo. Kayo talaga. Attorney Sal, sa isang petisyon na ngayon na inihain sa Korte Suprema para pilitin ang senador na mag-convene bilang impeachment court at aksyonan ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ng Senado na sa pagbabalik pa ng sesyon sa buwan ng Hunyo, ma-aksyonan ng article of impeachment. Attorney Sal, pwede bang yung kanilang paglapit sa Korte Suprema to compel o para utusan sa Supreme Court para pagsabihan ng Senado na, mag-convene kayo para naman dun sa may ibang mga senador, parang it's unfair na mag-convene kami, iba sa amin, tumatakbo. Ano yung pagkakato? You're taking us our right para tumakbo ngayon, para makapagpunta sa ikot sa buong bansa, ngayon sila din ay tumatakbo. Ang unang tanong doon, may kapangyarihan bang Korte Suprema makialam? Meron ba? Sa ilalim mo ng saligang batas, sinasabi doon, ng Korte Suprema, pwedeng makialam pag merong sobrang abuso. There is a grave abuse of discretion. Mga abuso ng kapangyarihan na ibinigay sa kanila. Pwede sila makialam doon. Kasi yung grave abuse of discretion amounts to lack of jurisdiction or in excess of jurisdiction. Amounting to wala ka talagang jurisdiction. Pwede sila makialam doon. Ang susunod na tanong, the Supreme Court having the power to intervene, meron ba basis? Sa tingin ko wala. Kasi pinipilit mo, gano'n na kayo, mag-trial. Paano magta-trial? Hindi nga nag-convene eh. Kasi nung dumating, nag-adjourn na sila. So meron silang dahilan. Although, sa akin, pananaw, ginamit lang nila yung takot sila talaga sa magiging reaksyon ng tao pag tinuloy-tuloy nila impeachment. Yan talaga naman totoo. Ngayon, anong epekto nung hindi nila pag-convene? Sabi nung head nila, sa June na lang or July. Ang problema mo, yung members of the House of Representatives, hindi continuing body gaya ng Senado. Meaning, pag sila ay tumakbo na, file ng COC, at nag-adjourn na, tapos na kaya nga hindi nag-file. Basta nag-adjourn na, tapos na yung Kongreso. Ibig sabihin, wala na yun.
Samantalang yung senador, meron pang 12 eh. So, continuing body sila. Ang magiging problema nila, pag kinonvene nila yan, question na sila, Papa, wala na yung Kongreso. Sino? Kaya dapat mag-refile kayo yung bagong House of Representatives. But can they in the same year? Hindi. They can, pag din-refile nyo yun, mate-technical naman sila. Mm-hmm. Next year na natin pag-usapan yan. Kasi you cannot file, diba? Hindi nyo ginawa. Kaya sa tingin ko, hindi talaga matutuloy yung impeachment. Yun ang resulta ng 1.8 million na pagpunta sa Luneta, yung iba pang mga 1 billion, yung 4 na lugar. Yun talaga eh. Talagang takot sila eh. Talagang nayanig ang gobyerno. Tanggapin na natin ako. Huwag niyo sabihin na sabi na iba, hindi pinansin ang rally ng iglesia. Hindi, ano ba? Yun nga ang resulta eh. That's the result. Takot sila. Still, since pag-usapan natin ng mga rally, ngayon, kaliwat kanan yung mga campaign rally. Administration, PDP, and other state nga attorneys, no? At palagi pinagmamalaki naman dito sa, when we talk about the administration slate, pinagmamalaki niya kanyang mga pambato. Ito dahil walang bahay ng dugo, walang pinatay ang kanilang kandidato, may karahasan, walang anomalya, wala rin sip-sip sa China, walang kinalaman sa Pogo. Anong masasabi mo dun sa mga pahayag na yan ng Pangulo? Ang tanong niya, examine niya yung gaya na sinabi natin nung Biyernes, examine niya kung sino ba yung mga kandidato niya. Maring walang karanasan doon sinasabi niya. Baka sa ibang puto ng karanasan, matindi. Like, karanasan sa katiwalian. Meron ba sila nun? Kasi wala siyang binabanggit doon eh. Meron siyang binanggit na wala silang karanasan sa pagnanakaw. Wala sigurong karanasan sa pagnanakaw na hindi alam ng tao. Pero meron silang karanasan sa pagnanakaw na alam. Di ba kinasuhan yung isa sa kanila? Kinasuhan. Kaya lang, absuelto. Tapos, yun naman kanyang kapatid. Di ba? Napakabalat kayo. Ginagamit ang grupo ng Marcos, ginagamit ang grupo ng Duterte. Nagpapanggap na alay sa Duterte, pero anong tawag doon? Merong word doon eh. Yung nagmamadali, nagkakandara pa. Nagkakandara pa na itaas ang kamay niya. Tapos nakita pa sa video, nung nadaan ng presidente, hinila niya yung kamay at pilit na itinaas ang kamay niya. Yun ang mga uri ng tao na hindi nakikita yata ni Presidente Marcos Jr. Meron pang isa dyan. O hindi ba? Ilang bilyon ang nilaan. Siya ang nagpanukala nito, yung isang senador na tumatakbo dyan dati. Ngayon gustong bumalik. Magtatayo na isang malahiganting building para tirhan ng mga senador. 20 ang una, nag-umpisa yata yung sa 22 bilyones, naging 36 bilyones. Ano bang tawag yun doon? That's corruption. Using the money of the people for your own sake. Paano sasabihin nyo? Yan ang problema. Huwag kayong magtapon ng putik kung kayo nasa putikan. Kasi babalikan kayo niyan.